Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So, meron tayong isang kababayan na nag-comment doon sa nakaraang upload natin, sa latest upload natin. So, ito yung comment ng isa nating kabayan. Babasahin lang natin. So, ayan, ang name niya ilalagay ko dyan sa screen. So, at @kafarmerjm, ang tanong niya, Lodi, matanong lang magkano ang kaltasan sa tax dyan? Kung i-rate natin sa 100, magkano makakaltas about tax sa sahod? So, any idea para maliwanagan lang. So, nagtatanong si Kabayan JM kung magkano at ilang percent yung ikakaltas sa iyo kapag ikaw ay sumweldo dito sa Canada. So, ayan, ang pagbabasehan natin mga tropa is yung payslip na binigay sa amin ng company namin. So, ito ang pagbabasehan natin para magkaroon lang tayo ng idea at masagot lang natin yung katanungan ni Kabayan JM. Anyway, 482 subscribers na po pala tayo. Gusto ko po munang magpasalamat sa mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang in advance. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tropa. So ayun, kung ikaw po ay merong full-time job dito sa Canada na 85 hours per 2 weeks. So yung 2 weeks mga tropa, ika-count natin yan ng 10 days kasi sa loob ng isang linggo, 5 araw ka lang magtatrabaho dahil 2 araw ang day off mo. So yung 2 weeks, equivalent yan ng 10 days. So 85 hours per 2 weeks times $20.50. So $20.50 kung ayan po yung sinasahod mo. Ang total po niyan is 1,742.50 sa loob lamang po yan ng 10 days. So kakaltasan pa po yan nung federal tax. So ito yung 13%. So magkano yung federal tax na ikakaltas sa'yo kada sahod? So $224.33. So ayan po yung ikakaltas sa'yo sa loob ng isang buwan. So $409.28 po yung total na ikakaltas sa'yo dahil 2 beses ka po sasahod. So yung pangalawa, EI. So ano ba yung EI? Employee Insurance. So yung EI naman, ang purpose nun, kapag ikaw po ay na-lay off nung company na pinagtatrabahuhan mo, for example mahina or na-lay off ka dahil nagsara, makakakuha ka ng support galing sa government, which is ito yung ikakaltas sa iyo sa EI. So magkano yung kakaltas sa iyo dyan? 28.40 cents. So $28.40. So sa loob ng isang buwan, ang total niyan is $60.38. So ayan po ang kabuuang kaltas sa iyo sa loob ng isang buwan. At ito pa yung pangatlo, CPP. Ano ba yung CPP? Canada Pension Plan. So ano naman yung purpose ng Canada Pension Plan? So kapag po ikaw ay dumating na sa retiring age, which is 65 to 70 if I'm not mistaken, kapag ikaw po ay mag-retire na sa trabaho mo, so ayan po yung ibibigay sa iyo ng government, yung binayaran mo na yan sa loob ng ilang years mo na pagtatrabaho. So ayan po yung purpose niyan, na Canada Pension Plan na yan. Bibigyan kanila ng pension galing dito sa kinakaltas nila sa iyo na yan. So ang total na ikakaltas sa iyo sa isang sahod or sa loob ng isang cut-off is $95.67. So sa loob ng isang buwan, ang total na ikakaltas sa iyo is $196.39. So ayan po yung ikakaltas nila sa iyo. So yung pang-apat mga tropa na ikakaltas sa iyo, ito yung tinatawag nilang Veterans Affairs Canada. So hindi ko alam kung ano yung purpose nito at hindi ko alam kung para saan ito mga tropa, pero kinakaltas kasi siya sa amin. So ang total na babayaran mo is $148.18. So ayan po yung kinakaltas sa amin doon sa Veterans Affairs Canada. So ayan na mga tropa, sa mga nakakaalam po, paki-comment naman kung ano yung purpose niyan kasi hindi ko po alam at hindi ko po talaga alam at wala po ako idea kung para saan yan. Pero wala naman pong problema yan dahil kung nakakatulong naman, wala naman pong problema yun dahil dito naman sa Canada yung mga binabayaran mong tax, nakikita mo yan at talagang ginagamit nila. So hindi ka naman manghihinayang magbayad. So anyway, yung federal tax naman yan mga tropa, sa mga nagtatanong at sa mga hindi pa nakakaalam, after a year
So may marerefund ka na tax dyan sa binabayad mong federal tax na yan, which is maganda at malaking bagay po yan sa mga katulad namin na hindi naman ganun kalakihan yung income. So maganda po yan at malaking bagay yung nare-refund mo every year. So ayun mga tropa, 1,742.50 cents. So ayan po yung sahod natin sa loob ng 10 araw or sa loob ng isang cut-off. So ang total po ng deductions natin is 348.40 cents. So ayun mga tropa, ang natira dun sa sweldo natin na 1,742.50, nag-take home tayo ng 1,394.10 cents. So ayan po yung kinita natin sa loob ng isang cut-off. So sa ano naman, kapag kinumpute naman natin ng pang isang buwan, so ang total ng sahod natin is 3,704.50 cents. So ang total ng deductions natin is 666.5 cents. So ang total ng net income natin sa loob ng isang buwan or yung take home natin is 3,038.45 cents. So ayan po yung sinusweldo natin sa loob ng isang buwan at ayan po yung mga deductions natin sa loob ng isang buwan. So ayun kay Kabayan JM at sa mga nagtatanong din po kung ano-ano yung deductions. So actually depende po yan sa company na mapapasukan ninyo, kasi sa amin kung mapapansin nyo, wala po kaming deduction sa insurance dahil wala po kaming insurance mga tropa. So sa ibang company kasi once na nakapag-apply ka or nakapasok sa ibang company, meron niyang insurance para sa mata, meron niyang insurance para sa pag na-hospital ka, so sagot ng insurance mo yung lahat ng gastos. So ayun, depende sa company na mapapasukan ninyo kung maganda ba yung company at maganda yung benefits na makukuha ninyo. Pero wala po kasi kaming insurance, which is napakalaking bagay po talaga nun. Wag naman sana, of course, hindi naman tayo immortal na hindi tayo nagkakasakit. So darating yung time na syempre magkakasakit tayo kahit na anong alaga natin sa sarili natin, which is napakalaking bagay nun kung meron tayo dahil wala na tayong babayaran. So but anyway, sinisikap naman natin na magkaroon din tayo ng sarili nating insurance na kahit na tayo na lang ang magbayad, nang sa ganun is kahit papaano ay makabawas-bawas sa mga alalahanin natin in the future. So ayun, sa mga nagtatanong po so sa iyo Kabayan JM, ayan po yung total ng deduction. So depende po yan, kung mas malaking sahod ninyo, mas malaki din po yung kalta sa inyo ng government. Kung ang sahod mo naman po ay let's say $18 or nasa minimum ka, so of course mas mababa po yung mga ikakalta sa iyo, mas maliit po yung ikakalta sa iyo ng government ng Canada. Sa tingin niyo ba mga tropa, sasapat yan kung kayo po ay nandito or kung may family kayo? So sa tingin nyo ba sasapat yung sahod na yan na natitira sa inyo kung kayo po ay magtatrabaho at magkakaroon po kayo ng sahod na $20.50? So ayan, i-comment nyo lang dyan kung sa tingin ninyo worth it ba ang magtrabaho dito sa Canada or kung sulit ba yung kita na ganyan. So ayun mga kabayan, bago natin tapusin yung vlog, maraming salamat po ulit kung nakarating ko sa part na ito. At sa mga nag-a-apply po papunta rito sa Canada, hopefully mga kabayan at makarating po kayo dito in the future at matanggap po kayo sa mga trabaho na ina-apply ninyo. Maraming salamat po kabayan at good luck po sa inyo lahat.